So, katulad po na sinabi ko last week, ito pong pinag-aaralan natin sa Ephesians ay bahagi ng household code mula chapter 5 verse 22 hanggang chapter 6 verse 9. And so yung pag-aaralan po natin ngayon ay ikatlo na at panghuli sa household code ngayon. Pinag-usapan natin una yung relasyon ng asawa sa 5:22 to 33. And then last week, relasyon ng anak sa kanilang mga magulang sa chapter 6 verses 1 to 4. At ngayon, mag-aaralan natin sinasabi ng Apostol Pablo para sa mga alipin at mga amo. And pag-usapan natin ano yung application yan sa atin ngayon. And so, ang nangyayari Pablo dito ay yung inilalatag ng Apostol Pablo yung tungkol sa ano ba yung order of authority na nais ng Diyos sa pamilya, sa trabaho. And so kapag pinag-usapan natin yung authority, nakakalungkot na maraming mga tao ay mayroong negative perception kapag authority yung pag-usapan. So ibang tao, meron silang suspicion of authority. Na sinasabi nila na dahil, di ba, ang tao, syempre, dapat pantay-pantay kasi we are created in the image of God. So dapat, walang nasa position of authority, wala din nasa ilalim. And so kaya, meron mga nag-advocate in the name of equality and freedom. Lalo na pag-usapan yung relasyon ng lalaki-babae sa marriage, na dapat daw mutual submission. Hindi lang yung mga babae nagpapasakop sa lalaki, dapat yung mga lalaki din ay nagpapasakop sa asawa nila. And so they advocate for mutual submission sa marriage. And then hindi malayo na mangyayari na magkakaroon din ng disorder pagdating sa relasyon naman ng magulang sa kanilang anak. Di ba naging issue ngayon na kapag yung mga anak, gusto nila, pinangat sila na babae, pero gusto nila na maging lalaki, or preference nila minsan lalaki, minsan babae. So, sinasabi nila na kung yung mga magulang, mahalili yung mga anak, ay nakayaan niyo sila na mag-decide para sa sarili nila. Na kung pagkasabihan mo sila, hindi, lalaki ka, dapat lalaki ka, babae ka, dapat babae ka. Para sa kanila ay that's unloving. Pag hindi mo binibigyan yung mga bata ng freedom to decide for themselves kung ano yung gusto nila. So, bakit ganitong mga nangyayari na distortions patungkol sa order of authority? Yung iba ay dahil sa, ito ay mga reactions dahil sa misuse of authority or yung maling paggamit ng authority na bigay sa kanila ng Diyos. And syempre, nalulungkot tayo. Kapag mayroong mga lalaki na sa halip na gamitin nila yung authority nila sa loob ng bahay, ng tama ay nagiging pabaya, yung iba ay nagiging abusado. Ay hindi tama. Syempre na sa mga lalaki, although we are appointed na maging head of our families, hindi tama. Nagagamitin natin yung authority natin para saktan yung asawa natin, yung mga anak natin, physically, emotionally, and lalo na sexually. And so, yun ay mga reactions sa misuse of authority. So, hindi authority yung problem. Yung authority ay good gift from God. Just try to imagine, if we live in a world na walang ganitong structure of authority, talagang magkakagulo ang lahat. So, ang problem ay hindi authority. Yung problem ay yung misuse or improper use of authority. So, yung ginagawa nito ni Paul, sa bahagi ng sulat niya, ay i-emphasize niya na mayroong proper order. Mayroong proper use of authority. Yes, i-emphasize niya dito na yung lalaki at babae, pantay-pantay. Yung mga bata, yung mga matanda ay magkapantay. Yung alipin, yung amo, magkapantay kung ang pag-uusapan natin ay yung dignity na we are created in the image of God. Pero if we're talking about yung position of authority, merong order yun. And so, para ipakita ni Paul na in-emphasize din niya na merong pagkakapantay-pantay yung value or worth
ano man yung position of authority na kinalalagyan ng isang tao, pansinin ninyo kung sino yung una niyang binabanggit. Di ba usually, sa society nila, mababa talaga yung tingin nila sa mga babae. Mababa yung tingin nila sa mga bata. Mababa yung tingin nila sa mga slaves. Pero, pansinin niyo na every time, ang iniunang i-address ni Paul sa chapter 5 verse 22 ay mga babae, bago yung mga lalaki. Sa chapter 6 verses 1 to 4, mga anak, bago yung kanilang mga magulang. And then sa text natin ngayon mula sa verse 5, mga alipin, bago yung kanilang mga amo o mga Panginoon. Kasi sinasabi ni Paul na ang tingin ng mga tao sa inyo ay baliwala. Kung may mga sulat nga na ganito, hindi na sila i-address, hindi na sila kakausapin. Pero sinasabi ni Paul, no, kayo ay mahalaga. And in fact, yung kahalagaan ninyo ay kapantay ng mga tao na itinuturing ninyo na mas mataas kaysa sa inyo. And so, ginagawa ito ni Paul in a way na hindi na-abolish yung kasalukuyang order of authority. Kasi sabi niya, yes, mayroong equality sa paningin ng Diyos. Pero, hindi niya ito sinasabi in a way na, okay, mga babae, magpasakot kayo sa mga lalaki. Pero mga lalaki dapat din magpasakot sa babae. Hindi niya sinabi na mga bata, mga anak, sumunod kayo sa magulang ninyo. At yung mga magulang, sumunod din sa inyong mga anak. Hindi niya sinabi na kayo mga alipin, sumunod kayo sa inyong amo. At kayo mga amo, sundin niyo ang inyong mga alipin. So, mayroong order of authority. Hindi pwedeng pagbalik na rin yung ganong structure. So, ginagawa dito ni Paul, instead of abolishing na yung order of authority, yung structure na yun, ang ginagawa niya, ina-emphasize niya na if you are in Christ, if you really believe the gospel, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, it must transform every relationship na meron ka. It must transform the way you conduct yourself sa loob ng bahay, the way you conduct yourself sa labas ng bahay, sa trabaho. So the gospel changes everything, absolutely everything. Sabi sa notes ng ESV Gospel Transformation Bible, sabi doon, walang bahagi ng buhay, maging napakalaki o tila ordinaryo na hindi kayang pakabanalin at pagtibayin ng persona at gawa ni Kristo. Ang Ebanghelyo Kristiyano ay isang malabong formula na hiwalay sa mga araw-araw ng pamumuhay. Ang Ebanghelyo ang nagliliwanag at bumabago sa bawat aspeto ng buhay. So, pag-usapan natin ano bang dapat gawin ng lalaki, babae, dapat gawin ng mga anak, mga magulang, ng mga slaves, ng mga masters, or mga employees, mga employers. Dapat makita natin ito in the light of the context ng pagkakalatag ni Pablo kung paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyan. So if you are in Christ, diba? Napag-aralan natin simula pa sa chapter 5 na dapat tayo ay lumalakad ayon sa pag-ibig ng Diyos. Dapat tayo ay lumalakad ayon sa liwanag ng Diyos. Dapat tayo ay lumalakad ayon sa karunungan ng Diyos. So ibig sabihin, mahalaga na inaalam natin ano ba yung kalooban ng Diyos sa bawat relasyon na meron tayo. Of course, alam natin na hindi natin magagawa yon kahit alam natin yon kung walang patnubay ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi dito ni Paul na dapat natin gawin ay magagawa lang natin and it's possible if we are in Christ. Kung tayo ay outside of Christ, kung tayo ay hiwalay kay Kristo, imposible. Yes, behaviorally, externally. Makita natin yung mga bata na pwede naman talaga sila na sumunod sa kanilang mga magulang. Pero kapag pinag-usapan natin yung obedience from the heart, yung obedience na out of the overflow of our relationship with Christ, impossible kapag ang isang tao ay walang relasyon kay Kristo. So, let's try to review first yung pag-aralan natin ng mga nakaraan. Tingnan ninyo, ano sabi ni Paul sa mga babae na klase ng pagpapasakot nila sa asawa nila? Sabi sa 5:22, as to the Lord. Ano magagawin kung ikaw ay wala kay Kristo? Tapos yung mga lalaki, sabi sa verse 25, paano natin mamahalin yung asawa natin? As Christ loved the church. Paano magagawa yun kung ikaw ay wala kay Kristo?
Tapos yung mga anak, yung pagsunod sa magulang ay in the Lord. Paano magagawa? Ito yung mga bata ay yung mga tagasunod ni Kristo. And then, chapter 6 verse 4, na yung mga magulang, lalo na yung mga lalaki, ay dapat palakin yung mga bata in the discipline and instruction of the Lord. Paano natin magagawa yun kung tayo ay wala kay Kristo? So, napakahalaga na siguraduhin natin na tayo ay nakakamit kay Kristo. So, it's not just following kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. It's about relationship with Christ. Sabi ni Christ sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo iiwalay sa akin. So, yung mga nananatili sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. And then, pagdating natin dito sa text natin sa verses 5 to 9. Masinin ninyo na every single verse, doon sa 5 verses, ay merong references kay Kristo sa Panginoon. To emphasize na yung relationship natin sa katrabaho natin o sa sino mang tao will not really work if we are not in Christ. Ang galing yun, verse 5. Ang alipin. Sundin niyo ang mga amo dito sa lupa na may katapatan, takot at pag-alala, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin niyo yan ang may nakakita man o wala, hindi upang mapuhay ng mga tao, kundi dahil kayo yung mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman, maging siya man ay alipin o malaya o amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So very clear yung structure passage nito. Tulad ng ginawa ni Paul sa mga nakalang sections. Inuna niya sa verses 5 to 8 na i-address yung mga nasa mas mababang position of authority, yung mga alipin. And then pagdating sa verse 9, in-address na yung nasa mas mataas na position of authority. And bago natin pag-usapan kung ano yung mga sinasabi dito ni Paul na dapat nilang gawin, paano nila yung dapat gawin at bakit yung dapat gawin. Pag-usapan muna natin, ano yung relevance ito sa buhay natin? Ano yung kinalaman nito sa buhay natin? Applicable ba ito yung passage nito sa buhay natin? Yes or no? Yes or no? Pwede kayo sumagot kapag may tanong. Yes, kaya natin pag-aaralan. Kapag no, benediction tayo. Pero dapat natin tingnan mabuti kung paano ito applicable sa atin. Kasi ang in-address dito ni Paul sa verse 5, mga alipin. Okay, pakitaas kayo ang kamay. Sino sa inyo ang mga alipin? Ayun yung totoong alipin. Yung alipin na binabagay dito ni Paul. Okay, ano po ibig sabihin? You are so spiritual. Alipin kayo ni Kristo. Pero sino sa atin yung alipin na tinutukoy ni Paul dito sa verse 5? Meron pong amo na nagmamayari sa inyo. O meron sa inyong mga amo na meron kayong alipin na pagmamayari na katulad ng sinasabi ni Paul. So, ang pinag-usapan dito hindi whether you are employed or not. Kasi kailangan maisip na makita natin ano ba yung tinutukoy dito na alipin? Ano ba yung konteksto sa panahon nila? And then, pag-usapan natin ito, ano naman yung katumbas ito sa atin ngayon? Ano yung, hindi ito yung feeling alipin lang, ha? Hindi yung feeling amo lang. So, yung talagang alipin. So, ano yung tinutukoy dito ni Paul? Literally, yung word na ginamit dito ay alipin. Or sa ESV, bondservant. Sa ibang salin, slaves. Galing ito sa word na doulos. Na ibig sabihin, ito yung mga tao na legal na pagmamayari ng ibang tao na tinatawag nilang masters o lord na galing sa Greek naman na kurios
na tinatranslate natin na capital L na Lord kapag si Kristo yung tinutukoy. Pero sa mga Bible na meron tayo, Amo, Panginoon, or Master, kapag human Lord yung pinag-uusapan. So yung ganitong relationship, merong legal arrangement. Hindi ito hindi yung basta employment lang na kung si Joan, di ba, employed siya, ayaw na niya sa trabaho na niya, ayaw na niya sa amo niya, pwede siyang mag-submit ng letter of resignation. At hindi na siya mag-report sa trabaho. Pero kapag ikaw ay isang alipin, hindi ka pwedeng basta mag-resign lang. At alam niyo yung sulat ni Paul kay Philemon, na meron siyang slave na pangalan ay Onesimus. At si Onesimus ay ayaw na rin sa amo niya. So naglaya siya. Nagpunta siya kay Pablo. So si Pablo ay sumulat kay Philemon at sinabi na pinababalik niya si Onesimus. And tanggapin mo, sabi niya kay Philemon, tanggapin mo ulit si Onesimus. Pero no longer, hindi lang basta slave, but also a brother in the Lord. So, meron ganong klaseng dynamic sa relationship. So, merong obligasyon yung alipin na dapat gawin sa kanyang amo. Hindi pwedeng basta-basta siya lang yung mag-decide para sa sarili niya. So, ang major concern ni Paul dito ay hindi paglaban na i-abolish yung slave system sa culture nila. Ang main concern niya dito ay turuan, whether you are a master or slave, na turuan sila kung kayo ay Kristiyano, paano kayo mamumuhay? Paano nyo itutuloy yung bawat isa bilang magkapatid sa Panginoon? And yes, totoo na mayroong mga abuses noong time na yun. Mayroong mga amo na dahil sa posisyon nila, at tingin siyempre nila ay pagmamayari nila yung mga slaves nila na parang hindi na tao yung mga slaves nila, parang mga objects na wala ng dignity. So kahit anong gawin nila, kahit nga sakta nila, kahit nga patayin nila yung slave nila eh. And so meron silang protection na galing sa government. So hindi ganun ka protektado yung karapatan ng mga slaves during that time. So even if that is the case, sabi sa isang commentary, hindi ito itinatagoy ni na Pablo at ang unang iglesia, yung agarang pag-alis ng pag-alipin bilang institusyon. Ang diin ng Kristyanismo ay palaging nasa pagbabago ng mga individual na sila namang magiging impluensya sa lipunan. Hindi sa pagbabago ng lipunan na siyang magbabago sa mga individual. So, ang ginagawa dito ni Paul ay ine-emphasize niya na magkakaroon lang ng pagbabago sa society natin kung magkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng bawat isa at kung sila ay magiging Kristiyano. So, ang pinaka-issue for Paul, hindi whether you are slave, hindi yung kung slave ka, dapat maging malaya ka na, dapat mag-promote ka, maging amo ka in the future. Ang pinaka-concern niya ay kung paano sila mamumuhay ayon sa kalayaan na meron sila kay Kristo. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verses 19 to 24, ang mahalaga, ito yung pinakamahalaga, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya na siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba isang alipin? Ang tawagin ka ng Diyos, huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalay niyo. So may provision sa law na magiging malaya sila. Ang taong alipin, ang tawagin ng Panginoon, ay malaya na dahil sa Panginoon. Kaya hindi naman ang taong malaya kung siya'y tawagin ni Kristo, ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo tawagin, manatili kayo roon kasama ng Diyos. So, ano yung pinakamahalagang bagay na nagbubuklod sa relasyon ng alipin sa kanyang Panginoon o sa kanyang amo? Ang pinakamahalagang bagay ay hindi yung provision sa government. Pinakamahalagang bagay ay hindi yung kung ano yung meron sila. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano yung relasyon nila kay Kristo. They have a common relationship
with Christ. So, of course, possible na meron isang Kristiyanong alipin, hindi naman Kristiyanong yung amo niya, o yung Kristiyanong amo na hindi naman Kristiyano yung kanyang alipin. Of course, in-action dito ni Paul, na pareho na kay Kristo yung kausap niya. Kapag yung karelasyon natin sa bahay o sa trabaho, ang isa ay hindi Kristiyano, of course, yung pinaka nangingibabaw dapat na hangarin natin ay sila rin ay maging Kristiyano. Yung mga anak natin maging Kristiyano, yung mga asawa ninyo na hindi Kristiyano, maging Kristiyano, yung katrabaho ninyo maging Kristiyano. That's why pinapalinig natin sa kanila. As long as we have opportunity. Kung ano ba yung mabuting balita na pinaniniwalaan natin and pray na sila din ay madala natin kay Kristo. So, these are reminders sa atin na to prioritize, to make sure na you are in Christ first. Kasi magagawa ko lang yung sinasabi ni Pablo dito kung ikaw ay na kay Kristo. Magagawa lang natin ito genuinely from the heart in a way na nag-overflow yung relationship natin kay Christ kung tayo talaga ay na kay Kristo. So, paano kayo natin sasagutin yung question na yes, walang exact na equivalent yung slave sa panahon natin ngayon. Yung case ng human trafficking, that's of course totally different. Kasi that's illegal. Yung slave trade sa America, mayroong konting similarities, pero mayroong ding differences. So sa panahon natin ngayon, walang totally similar, walang pareho-pareho na equivalent yung ganong klaseng relationship. Pero kapag pag-aaralan natin ito, makikita natin na ito ay may significance sa anumang trabaho na ginagawa natin. Sino sa inyo ang may trabaho? Magitaas ang kamay. So dapat lahat kayo magtataas na kamay. Okay? Kasi hindi naman natin pinag-usapan dito sino yung may trabaho na may sweldo. Okay? Ang pinag-usapan natin dito, sino yung may trabaho, sino yung nagtatrabaho. Kung ikaw ay bata pa o estudyante, di ba, may trabaho na pinapagawa sa iyo yung nanay mo o tatay mo sa loob ng bahay. Kapag dating sa eskwelahan, whether you are nag-homeschool or regular school, may trabaho na pinapagawa sa iyo sa pag-aaral. O kung ikaw ay empleyado, work from home, kaya ay nag-report sa opisina, may trabaho na pinapagawa sa iyo. Yung superior mo. Whether you are a business owner, o kaya isang empleyado, mayroong trabaho na dapat gawin. And kung ikaw ay member ng church, whether you're a pastor, elder, or deacon, or ordinary member, mayroong ding trabaho na pinapagawa sa atin ang Panginoon. So, sabihin, lahat ito ay applicable sa atin. So, unahin muna natin. Yung nasa ilalim ng authority ng iba na nire-represent ng mga slaves dito sa letter ni Paul. Pansinin niyo, mahaba ito, mula verse 5, mula verse 8. So, kung ikaw ay anak, estudyante, empleyado, mga member ng church, ito ay applicable sa atin. Verse 5. Ano daw yung dapat gawin ng mga alipin? Ano sabi ni Paul? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Servants, obey your earthly masters. So, ang iniutos dito ay tulad din ng sinabi ni Paul sa chapter 6 verse 1. Tungkol sa mga children. Children, obey your parents in the Lord. Pagdating sa verse 5, servants, obey your earthly masters. O kapag sinabing obey, kapag ikaw ay nasa ilalim ng otoridad ng ibang tao, kung anong sinabi ng superior mo na mas mataas sa iyo, papakinggan. Kung anong inuutos sa iyo, gagawin mo. Kung ano ang pinapagawa sa iyo, ayun ang gagawin mo. Gusto mo man yung pinapagawa nila o hindi? Hindi yung pinag-usapan. Of course, pwede kang mag-apela kapag may reasonable yung pinapagawa sa iyo. Kaya pwede kang mag-suggest, pwede kang mag-request. Pero sa bandang huli, ikaw yung kailangan sumunod. Hindi ikaw yung dapat magpasunod sa tao na mas mataas yung posisyon sa iyo.
Meron bang pagkakataon na pwede mong hindi sundin yung mas mataas sa'yo? Yes. Pwede mo silang hindi sundin at dapat silang hindi sundin kapag may sinasabi sila, kapag may iniutos sila, kapag may ipinapagawa sila sa iyo na taliwas sa kalooban ng Diyos. You must obey God rather than men. Dahil sabi nito, obey your earthly masters. Na pinapaalala, ini-imply doon ni Paul na sila ay mga earthly masters. Pero meron kang master, meron kang lord, meron kang king, meron kang boss na nasa langit. Na yung authority niya ay higit na mataas kaysa sino mang employer dito sa mundo. So kung meron kang boss na pinagbabawalan ka na sumamba sa Diyos, like yung ginagawa natin every Sunday, sometimes, di ba mga Christians, akala nila wala silang choice. Wala silang magagawa. Pero may magagawa ka kasi hindi ka naman alingin ng amo mo o ng trabaho mo. Pwede ka mag-request sa boss mo. Pwede ka mag-apela. Napayagan kang sumamba kapag Sunday, kapag may pasok na linggo. Kapag hindi ka pinayagan, yun ang problema. And so, be ready to face yung consequences ng pagsunod natin sa Panginoon. Pwede kang mag-resign. Pwede kang humanap na ibang trabaho. That's always an option para sa mga tagasunod ni Kristo. Hindi tayo alipin ng trabaho natin. Hindi ka alipin ng amo mo. We are slaves of Christ. Sa trabaho na meron kayo, pwede kayong mag-resign. Pero sa pagiging tagasunod ni Kristo, there is no resignation. So malinaw, ano yung dapat natin gawin, sumunod. Pero higit na mahalaga dito kay Pablo, hindi kung ano yung dapat gawin. Mas mahalaga dito kay Paul. Kaya mula verse 5 hanggang verse 7, sinasagot niya yung question na paano ito dapat gawin. Kasi pwede ka namang sumunod. Yung mga bata, pwede naman sumunod sa magulang nila. Yung mga empleyado, pwede sumunod sa boss nila. Pero yung pagsunod kayo, pwede na pipilitan na. Pwede na not really from the heart. Kaya meron tatlong bahagi yung sinasabi ni Paul sa sagot na paano dapat gawin yung pagsunod. Yung una ay nasa verse 5 pa rin. So mga alipin, sundin niyo ang inyong mga ama dito sa lupa na, ano sabi niya? May buong katapatan, takot at paggalang na para si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. So yung pagsunod daw ay dapat na mayroong fear and trembling. Sa Tagalog, takot at paggalang. Pero yung word of paggalang, literally ay trembling. Kaya sinalin sa ang Biblia, mayroong panginginig. Sino sa inyo kapag nag-report kayo sa trabaho ninyo ay nanginginig kayo? Siguro, kapag hindi pinag-usapan dito yung nanginginig ka sa tao dahil baka mahampas ka, baka matanggal ka sa trabaho. Ang pinag-usapan dito, hindi yung natatakot ka sa pagkatrabaho mo kasi pwedeng mapalayas ka, pwedeng tanggalin ka sa trabaho, o kaya pwede kang mapahiya. So, ang pinag-usapan dito na fear and trembling ay may pagkilala sa ito yung position of authority na meron ka. At yung pinagtatrabahoan mo ay merong mas mataas na position of authority sa iyo. So, yung fear and trembling na merong deep respect sa posisyon na kinalalagyan ng amo ninyo o ng employer ninyo o ng tatay ninyo sa bahay. May sabi dito ni Paul na may buong katapatan or sincerity of heart. Pwede i-translate na with singleness of heart. Sabihin, buo yung puso natin sa ginagawa nating paglilingkod. Hindi tayo double-minded. Hindi tayo mga hipokrito na pagdating sa trabaho, pinapakita mo sa boss mo, ang bait-bait mo, masunurin mo. Pero sa loob-loob mo, sinasabi mo na, hindi ka nga deserving sa posisyon na yun. Dapat ako yung boss, ikaw yung nasa ilalim ko. That's hypocrisy. And ang ganitong klaseng pagsunod ay dapat din gawin. Ano sabi pa sa verse 5? Na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Hindi ba magbabago
yung klase ng pagsunod na gagawin natin sa sino mga sa position of authority, sa ibabaw natin, kung iniisip natin, hindi naman natin iniisip na, hindi naman deserving na sundin yung tatay ko eh. Hindi naman deserving na sundin yung boss ko eh. Kung iniisip natin na yes, maybe they're not deserving. Pero kung iniisip natin na yung ginagawa nating pagsunod ay alang-alang kay Kristo. Na sumusunod tayo dahil yun ang gusto ni Kristo na gawin natin. At si Kristo, yung pinaka-boss natin, ang pinakamataas sa lahat, He has authority in heaven and on earth. He is deserving of our total obedience. So yun yung unang bahagi ng sagot sa verse 5, kung paano tayo dapat sumunod. Pangalawang bahagi ng sagot nasa verse 6. Ang sabi sa verse 6, gawin niyo yan, yung kanyang pagsunod, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So yung pagsunod ay dapat gawin, may nakakakita man o wala. Sa English, huwag natin itong gagawin na ang tawag ito, hindi dapat ito maging eye service. Na sumusunod ka lang kapag yung amo mo ay nakikita yung ginagawa mo. Para sa mga work from home, ay hindi naman kayo nakikita ng amo ninyo, wala naman CCTV, nakikita kung paano kayo magtrabaho sa bahay. Ganun, pareho bang quality of work yung ginagawa ninyo kung kayo ay nagkatrabaho sa bahay, o mag-report sa opisina na nakikita ng boss na baka mas pakitang gilas kayo kasi may nakakakita sa inyo. Not as, ang gagawin natin, hindi upang mapuri ng mga tao, not as people pleasers. Of course, syempre, kailangan, inaayos naman talaga natin yung ginagawa natin trabaho. Gusto naman talaga natin masisiyahan yung katrabaho natin sa quality of our work. Pero hindi yun yung nangingibabaw na desire sa atin. No, gagawin ko to para mag-promote. Gagawin ko to para magkaroon ng bonus. Gagawin ko to para mapalakpakan ako. Gagawin ko to para magkaroon ng award sa trabaho. Kasi, kung gano'n, di ba, it's so easy for us. If we are people pleasers, napakadali sa atin na mag-compromise. Kapag meron kang boss na pinagbabawalan ka na maglingkod sa Panginoon, kapag meron kang boss na may pinapagawa sa'yo, sinasabi sa'yo, sinungaling ka. Ito yung report mo na income natin para mababa yung tax. Pag meron kang boss na sinasabi sa'yo, suulan mo para makuha natin yung malaking kontrato. Napakadali sa atin to compromise if we are people pleasers. Unlike yung puso ni Paul sa paglilingkod. Sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 10. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ba nais ko mapuri ng mga tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ng tanging kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Kung ang hangad natin ay papuri ng tao, tayo ay alipin ng tao. Kung ang hangad natin ay papuri ni Kristo, tayo ay alipin ni Kristo. Kaya sabi niya dito sa text natin sa verse 6, na tayo ay sumunod dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo. Literally, ginamit niya na word na lingkod ay parehong salita ng sinabi niya doon sa mga alipin. Kayo ay dulos ng Panginoon. So kayo ay alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, bilang alipin ng Panginoon, ang nangingibabaw na hangarin sa atin ay gawin kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Kahit kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Kahit ano sabihin, ng mga tao na nasa paligid natin. Kahit hindi nilang magustuhan yung gagawin natin. Kahit na mayroong negative consequences, ang mararanasan natin as cost of our obedience. So yung ginagawa natin ay buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Paul, verse 6. So yung tao, tumitingin sa ginagawa natin. Ang Diyos natin ay tumitingin, hindi lang sa ginagawa natin, kundi sa kalagayan ng puso natin. Are we doing our service sa kapurihan ng Diyos? Number 3. So, ang katlong bahagi ng sagot, nasa verse 7.
Sabi dito ni Paul, paano daw sila dapat sumunod? Maglingkod kayo ng masayang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Paano daw dapat maglingkod? O literally, sinasabi dito, anong dapat ninyong gawin bilang mga alipin? Paano kayo dapat magtrabaho bilang mga alipin? Sabi dito, maglingkod ng masaya ang kalooban. So literally, ito ay with a good will. So I think medyo weak yung translation ng masaya. Kasi not necessarily masaya. Hindi naman sa lahat ng ginagawa natin ay masaya tayo sa ginagawa natin. Tapos mo nga yung basura. Sige po. Ako na naman pinaglaban ng basura. Yay! You're not doing that. First sabi dito, with a good will. Na hindi man natin gusto yung pinapagawa sa atin. Pero dahil yun ay pagsunod, meron tayong mabuting gusto. Meron tayong mabuting hangarin. Na hindi tayo sumusunod lang. Tapos sa isip natin, nag-isip naman tayo ng masama doon sa tao na sinusunod natin. Kundi ang inisip natin, ano yung makakabuti sa kanya? Ano yung makakatulong sa kanya? So not necessarily masaya. Pero merong mabuting kalooban. May sinabi pa rin dito na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Again, yung reminder na yung ultimate, yung pinakamataas na master na pinaglilingkodan natin, kung ikaw ay naglilingkod sa church, ang pinaglilingkodan mo hindi yung pastor o mga elders ng church. Kung ikaw ay isang bata, ang pinaglilingkodan mo ay hindi yung nanay at tatay mo. Kung ikaw ay isang empleyado, ang pinaglilingkodan mo ay hindi ang employer mo. Ultimately, ang pinaglilingkodan natin ay ng Master, Lord, and King, and Boss ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. We are serving the Lord. Bakit hindi tayo naglilingkod ng may masaya at mabuting gusto? Okay. So pagkatapos sabihin ni Paul, kung paano ang pagsunod na gagawin natin ay dapat natin gawin na bilang pagsunod sa Panginoon, bilang paggalang sa Panginoon, sinagot naman ni Paul sa verse 8 kung bakit natin ito dapat gawin. Nagbigay siya ng motivation. Kasi may mga pagkakataon na we really don't feel like obeying. Masama sa loob natin yung pagsunod. O kaya, ayoko na. Asawa na ako, mag-resign na lang ako. Pero sabi dito ni Paul, tandaan natin, sapagkat ito yung dahilan kung bakit. Alam niyo yung gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman, maging siya man ay alipin o malaya. So sabi ni Paul, alam na ninyo ito. Pero nakakalimutan ninyo na ito yung totoo. So kailangan alalahanin natin kung ano yung totoo. At ano yung totoo? Ay yung totoo, nagantimpala na matatamo natin o reward ay nanggagaling sa Panginoon. At kailangan natin yung ganitong motivation. Kasi nawawalan tayo ng gana na maglingkod wholeheartedly kapag hindi natin nakukuha yung in-expect natin na result. Sipag-sipag ko na sa trabaho. Tapos yung kasama ko na sa opisina na siyang tatamad-tamad, siya ba yung na-promote? Paano yung tama yun? Kaya ginagawa mo na yung lahat para maging honest sa sa bidding ng mga contracts sa mga government projects na hindi mo nakukuha yung proyekto. Kasi kailangan nila, gusto nila, merong school, gusto nila, meron silang bate. O kaya kapag marami na, parang ang ganda-ganda na ng ginagawa mo, todo effort ka na, sa halip na pasalamatan ka, sa halip na mapansin ka, yung mga mali mo pa, yung napupuna, o kaya walang pumapansin sa ginagawa mo, wala nagpapasalamat sa ginagawa mo. So madali sa atin na panghinaan ng Lord. Kapag hindi natin nakukuha yung in-expect natin na result. Pero ano ba yung sinasabi dito ni Paul? Ano ba yung resulta? Ano ba yung dapat natin i-expect? And ultimately, yung i-expect natin, hindi kung ano yung gagawin ng mga tao, hindi kung ano yung sasabihin nila, o hindi kung ano yung ibibigay nila sa atin na reward. Kung iniisip natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ay kanino magagaling ang reward natin? Sa Panginoon. Kaya yung sinabi niya sa verse 8,
na yung bawat mabuting gawa natin ay hindi mababaliwala kundi gagantimpalaan ng Panginoon. Sinasabi dito literally, kapag may ginawa kang mabuti para sa Panginoon, God will make sure na yan ay babalik sa iyo. Walang masasayang sa kahit anong mabuting bagay na ginagawa natin bilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul at the end of 1 Corinthians 15, so then, brothers, be steadfast, be immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So yung key word doon, yung key phrase doon ay in the Lord. Kung isang bagay ay ginagawa natin, hindi para sa tao, ginagawa natin in the Lord, para sa Panginoon, ang kasadayo na hindi mababaliwala yung ginagawa natin paglilingkod. So, kapag gumawa tayo ng mabuti, kapag sumunod tayo sa nakatataas sa atin, meron ba tayong nakukuha ang reward galing sa tao? Yes, minsan, pwedeng madalas, pero hindi palagi. Pwedeng mapromote ka sa trabaho. Pwedeng mapapurihan ka, mapasalamatan ka. Pwedeng mapansin ka. So that's a good, that's encouraging for us. Pero paano kung wala? Paano kung wala? Magpapatuloy ba tayo ng maglingkod kahit na wala tayong nakukuha ng kapalit mula sa mga tao? Magpapatuloy ba tayong maglingkod and hayaan ba natin mag-grow yung bitterness sa heart natin? Kapag hindi natin nakukuha yung na-expect natin from the church? Kapag hindi natin nakukuha yung na-expect natin sa opisina natin? O sa mga parents natin? No. Ay ultimately, alam natin sa paglilingkod sa Panginoon, walang lugi, walang talo, sa sino mang nakikristo at naglilingkod alang-alang sa Panginoon. That's guaranteed. At yung pangalan ng Diyos, yung pagpapala na ito, yung katimpala na ito ay hindi nakadepende sa taas ng posisyon mo. Kapag mataas yung posisyon mo sa company, mas mataas pa yung sweldo mo kaysa sa rank and file employee? Yes or no? Yes. Kapag mas mataas yung sweldo nung nasa ilalim ng authority mo, ano magiging reaction nito? Hindi tama yun. Dapat mas mataas yung sweldo. But in God's economy, yung gantimpala na matatanggap natin ay hindi nakasalalay. Whether you are a CEO or a rank and file employee, whether you are a big-time contractor o isang carpenter, whether you are superior o mas subordinate yung position, whether you are a pastor or elder sa church or ordinary member, hindi nakadepende sa posisyon na yun yung gantimpala na matatanggap natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, sa verse 8 sa dulo, maging siya man ay alipin o ngayon. Doon ay nakadepende kung tayo ay Kristo. Doon ay nakadepende kung tayo ay naglilingkod para kay Kristo. Doon ay nakadepende kung tayo ay sumusunod alang-alang sa pangalan ng Kristo. So, mataas pa ang posisyon mo, o mas mababa, sabi ni Paul, it doesn't matter. In the end, it doesn't matter. So kaya, pagkatapos ng section sa mga alipin, kasi niyo isang verse na lang yung inalam niya sa mga amo, sa verse 9. Nasabi sa verse 9, so inuna niya yung nasa ilalim na position of authority, ngayon naman yung mga nasa ibabaw ng position of authority. Sabi sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ng kanyang pagtingin sa inyo. Ano daw yung dapat gawin? Sabi sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin. Literally, hindi talaga ganyan yung sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul, ganun din ang gawin ninyo sa inyong mga alipin. So, in-interpret na lang ng salin sa Tagalog, baka kasi misinterpret ng iba na ang sinasabi ni Paul. Sabi niya, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo.
Tapos mga amo, ganun din ang inyong gawin. Sinasabi ba dito ni Paul na sumunod din kayo sa inyong mga alipin? Of course nga. Ang sinasabi dito ni Paul, kung paano yung pagsunod ng mga alipin sa iyo ng mga amo ay nanggagaling sa may mabuting puso, alang-alang sa Panginoon, may paggalang sa Panginoon. Kaya din ang mga nasa position of authority, yung pakikitungo ninyo, yung pagtrato ninyo sa mga nasa ilalim ninyo, ay dapat natin mabuting puso. Inaalala ninyo kung ano yung mga kabuti para sa kanila. Ginagawa ninyo ito alang-alang sa Panginoon na may pagkatakot din sa Panginoon. So, ano mang authority yung meron tayo? Sa bahay, sa opisina, o sa church, that's a good gift from God. Huwag natin aabusuhin yung authority na bigay sa atin ng Diyos. May God find all of us faithful stewards of the authority He has entrusted to us. Kaya, napakadaling abusuhin yung ganitong authority. Kasi may makapangyarihan, meron kang power. Kaya sabi ni Paul sa mga amo, huwag niyo silang pagbabantaan. Inutusan nila sila na itigil ninyo yung ginagawa ninyong pananakot sa mga alipin ninyo. Kasi ginagawa nila yung pananakot, nandun yung threat of punishment, sasaktan sila, o kaya hindi sila papakainin. Kasi gusto nilang maging submissive, obedient, loyal, yung mga nasa ilalim nila. If you are a superior, gusto mo ba na sumusunod sa iyo yung mga nasa ilalim mo? Yes, of course. Pero akala ng iba, bago kasunod sila, kailangan takutin mo. Kailangan pagpantakan mo na hindi kita mabawasan ko yung sweldo mo kapag hindi ka umayos. Okay, tatanggalin ka sa trabaho kapag hindi ka umayos. And yung mga nanay, ganun din ang ginagawa, yung mga tatay, ganun din ginagawa sa mga anak nila. Pero mayroong threat para makasunod sila. Minsan nadadami pa kami mga pasto. Ayun sa pasto. Nakikita ka ng pasto. Nakikita ka ng pasto. Hindi na lang, wala na ako nahirin na gano'n. Napagalitan mo kayo. Hindi kami panakot sa mga bata. So, meron din mga pastor na abusado sa authority nila. Siyempre, as a pastor, gusto ko na yung mga members ng church ay masunod. Kung ano sinasabi ng mga elders ng church, sumusunod. Kung sinasabi na dumating kayo ng aga, dumating kayo ng aga. Kapag sinasabi magbigay kayo, magbibigay kayo. Kapag sinabi maglingkod kayo, maglilingkod kayo. Kapag sinabi matin kayo, aatin kayo. Diba? Masaya yung mga pastor na kasunod yung mga members nila. Pero yung ibang mga pastor, ginagawa, kapag lagi kayo late, susunod. Kapag konti lang yung binigay niyo sa offering, maghihirap kayo. Kapag nagkasakit kayo, talagang magkakapatong-patong yung bayarin niyo sa ospital. Pag hindi kayo umatin sa church, bubuhayin ko ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Hindi kayo natatakot. So that's laughable. Pero there are a lot of pastors na they're abusive so far. Akala kasi natin madadaan sa takot. Mapasukin. Kaya the best way to motivate obedience is to be a good example. Itrato natin na may kabutihang loob yung mga tao na nasa ilalim ng ating pamamahala at pamamahala. Ganito yung ginagawa ni Paul. Bakit daw ganun yung dapat nilang gawin? Kaya paalala niya, huwag ninyong kalilimutan. Alam ninyo, na kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Yes, meron kang higher position of authority kumpara sa iba. Pero kung ikukumpara natin sa Diyos na pinakamataas sa lahat, tayo ay pantay-pantay. Everyone ay pantay-pantay. Kung relasyon sa Panginoon ay yung pag-uusapan. Yes, you are small letter L na Lord, pero you are also under the Lord of Lords, the King of Kings. And ultimately, tayo ay mananagot sa Kanya. Yung reward na inaasahan natin sa Kanya manggagaling. So, nasa taas ka man, o nasa ibaba, in terms of position of authority, dapat natin alalahanin na pinakamahalaga sa lahat
ay yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya tinatawag natin kanina, my worth is not in what I own. Hindi sa ginagawa natin, hindi sa kalagayan natin sa buhay. Ang halaga natin, ang kahalagahan natin ay nanggagaling kay Kristo. So, let us be faithful stewards of authority o anong posisyon na binigay sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng maliit, be faithful. Pinagkatiwalaan ka ng malaki, be faithful. Sulit ang maglingkod sa Panginoon. You're serving a Lord, hindi siya unfair. Siya ay mapagmahal, siya ay makatarungan, siya ay mabait, siya ay masagana, kung magbigay, siya ay patas sa bawat isa sa atin. Kasi maglilingkod tayo. Bakit hindi nakikita ng ibang tao yung ginagawa natin ng paglilingkod? Wala tayong ma-receive na palakpak galing sa mga. Pero ang mahalaga, sa bandang dulo, marinig natin ang Panginoon na siya magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant. Yung mga salitang yun ay walang kalimas na anumang promotion or monetary reward galing sa mga tao dito sa lupa. So, ano tinuturo sa atin ang salita ng Diyos sa Ephesians 6:5-9? Yung relasyon natin sa ibang tao, yung trabaho natin, tayo man ay nasa position of authority or nasa ilalim ng authority, ay dapat na sumalamig sa relasyon na meron tayo kay Kristo. Na siya lang yung karapat-dapat natin sundin, siya yung karapat-dapat natin igalang, siya yung karapat-dapat natin asahan. So, kung totoo yung sinasabi dito ni Paul, at totoo lahat ang sinasabi ni Paul dahil ito yung salita ng Diyos, kailangan natin ng evaluation, line of action, and reflection. Evaluation. Ang dami natin narinig tungkol sa mga dapat natin ito. So it's time to evaluate. Ano ba yung position mo? Sa loob mo ng bahay, sa bahay, sa trabaho, o sa loob ng church? Let's take time to evaluate. Kumusta ba yung relasyon mo sa ibang tao? Kumusta ba yung relasyon mo sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa katrabaho mo, sa mga elders ng church, sa mga kasama nating members ng church? We have a good working relationship with other people. Ginagawa ba natin ang lahat ng magagawa to make these relationships work? And then, i-assess din natin sa sarili natin. Kumusta naman yung gusto natin sa ginagawa natin? Are we properly motivated sa ginagawa natin? Isip ba natin na gagawin natin yung trabaho, yung ministry, gagawin natin para sa Panginoon. Pero kapag nagtrabaho kayo, Lunes hanggang Sabado, o kayo nasa loob na kayo ng bahay, ay mga ordin natin gawain na, hindi na kailangan gawin para sa Panginoon. Mukha yung isip natin? Or we're thinking that everything we do from Monday to Sunday, 24 hours a day, 7 days a week, ay ginagawa natin alang-alang sa Panginoon. Tulad na sabi ni Paul sa Colossians 3:17, ano man ang yung gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan namin. Ginagawa mo ba yung trabaho na ibinibigay sa iyo alang-alang sa pangalan? Then, plan of action. Wala isa man sa atin ang merong perfect working relationship sa loob ng bahay o sa trabaho. So, dapat tanongin natin sa sarili natin, anong gagawin natin hakbang para mas maging maayos yung trabaho natin? Anong gagawin natin hakbang para mas maging maayos yung relasyon natin sa ibang tao? At paano natin ito gagawin na ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kaulungan ng Diyos, ayon sa paglubay ng Banal na Espiritu. And the last, reflection. Habang ginagawa natin yung lahat ng ito, patuloy tayong mag-reflect doon sa pinakamahalagang bagay na meron tayo. Yung pinakamahalagang relasyon na meron tayo. At yun ay walang iba kundi yung relasyon natin kay Kristo. Si Kristo, yung ipinadala ng Diyos, yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, na siyang gumawa ng lahat. Siya yung gumawa ng trabaho na ibinigay sa kanya ng Ama. At sinunod niya lahat ito, tinapos ng lahat. Nung siya'y mamatay sa cross, sinabi niya, it is finished. And we reflect on the relationship na meron tayo sa kanya. Na walang makakapantay ng relasyon na meron tayo sa pag-ibag-isa kay Kristo. And that's why we celebrate the Lord's Supper. Kapag kinain natin yung tinapay, kapag ininom natin yung inumin,
we remember na ito yung pinakamahalaga sa lahat sa buhay natin. Hindi kung gaano karami yung pera natin sa bangko. Hindi kung gaano kalaki yung bahay na may papatayo natin dahil masipag tayo na magtrabaho. Hindi dahil kung ano yung sasabihin ng ibang tao, dahil sa galing natin sa pagkatrabaho natin. The greatest thing we have is the Lord Jesus Christ. We meditate on that. Not just every Sunday.